pangalan ko ay Li Xiaofan. 5 taon akong naniwala sa kasinungalingan. Siya dumating, halos mamatay na ako sa minahan. Salamat sa biyaya po, nang malapit ng mamatay, nagising ako. Ang kaliwang kamay ng Diyos. Nagdala ito ng lakas ng laban. Nakikita ang halaga ng lahat para mabuhay sa mapang-abusong mundo. Naging makapangyarihan ako. Nakuha ko ang posisyon ko ngayon. Ngayon, oras na para umuwi na po at magsimulang muli. Anim na taon na ang lumipas. Ako, si Li Xiaofan. Wakas, balik na. Hello? Hello? Siya ba? May anak kang babae na aksidente siya sa sasakyan? Kailangan ng dugo. Siya ay espesyal na dugo. Maling ang tawag mo. Mga manloloko talaga ngayon. Lalong dumarami ang dahilan nila. Ang taong katulad ko. Pwede ba? I-check natin ang numero. Hindi na kailangan. Hello? Mas mabuti pa. Aalis na ako. Hindi guguluhin. Si Xiao ay ang anak mong babae. Ang dalaga ay anak mo po. Lin Xiaofan. Ikaw lang ang makapagligtas. Pakiusap sa iyo. Ganda, wag mo namang gawin iyan. Hindi ito angkop eh. Ang init sobra. Tulungan mo ako. Ikaw. Oo. Pagkatapos ng gabing iyon natin. Buntis ka. Oh, nasaan kayo ngayon? Pupunta ako agad dyan. Sa unang ospital. Silid 102 Sige, huwag kang po. magmadali. Palitan ruta, unang ospital po. Bilisan mo ang takbo. May anak na babae ba ako? Li Xiaofan. Nasaan ang bata? Inililigtas siya sa kailangan ng maraming dugo. Pumunta ka agad doon. Kumusta na? Sapat na ang bituin? Okay na. Sana totoo siya. Ang anak kong babae, ikaw ang tunay na ama niya. Sino ka? Ako ang tatay niya. Ikaw, ininsulto mo anak ko? Iniwan mo anak ko noon. Bumalik ka na pala. Ayaw ko na ikaw ang ama. Walang responsibilidad na tao ko. Tumigil ka na. Nais kong sabihin sa iyo noon. Pero hindi kita makontak. Wala akong magagawa. Subok lang. Hindi akala kong nakontak talaga kita. Nasa abroad ako ngayon. Hindi kita makontact. Hindi ko inasahan. Bigla akong tatay. Buti at nakabalik ako ng maaga. Pasensya na. Sige na. Huwag nang magpaliwanag. Naisaliksik ko na ang sitwasyon mo. Wala ka na. Tumawid na ang illegal. Bilang tunay na ama ni Xiao Xiao, ano ginagawa mo sa abroad? Huwag mo sabihin. Ayoko malaman. Pero kung illegal ka dito, hindi kita talaga palalampasin. Na nakapunta ka ngayon, talagang naantig ang puso ko. Kapag gumaling na si Xiao Xiao, maaari kang magpa-paternity test para wala ka ng alalahanin, patunay tayong hindi nagsinungaling. Huwag mong kilalanin siya. Naiintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan kung anak ko siya. Bakit hindi ako makilala? Bakit hindi ko siya kilalanin? Kayo po. Nurse, kumusta na ang anak ko? Ligtas na tayo. Magpapahinga ka at uuwi Hey, na. ayos ka lang ba? Ayos lang. Pagpasok mo mamaya. Mag-ingat kapag magsinungaling. Kuya Yuan, nakuha na. Si Su Qingyue ay isang mamamahayag. Nag-imbestiga ako noon sa hangganan pero may license siya. Pagkatapos anak na babae siya. Maganda, wag mo namang gawin iyan. Hala, hindi ito tama. Hey, sobrang init. Tulungan mo ako. Si Su Jiangguo ay pinuno ng pagmimina. Kung anak mo si Su Qingyue, bilang pinuno ng dayuhang sindikato, mukhang hindi nila papayagang magkita kayo. Sige, nakuha ko na. Hey, anak ko ba ito? Nakakagulat, nasa kaliwa ko ito. Napakatinding pakiramdam. Si Xiao Xiao ay anak ko. Bata operasyon na. Hindi pa pwede ang paternity test. Hindi na kailangan ang pagsusuri. Sigurado ako, 100% siya na. Anak ko. Si Xiao ay dugo ko. Pakiramdam ko, lahat na. Pwede pekain. Ngunit kaliwang kamay ko hindi. Mabuti ito. Umalis ka na.
Huwag kilalanin si. Mabuti ito para sa lahat. Sinabi ko na kailangan kong kilalanin ang anak ko. Kapag kailangan, dadalhin ko siya palayo. Sino ang balak mong dalhin palayo? Ma, kumusta na si Xiao Xiao? Pagkatapos ng klase, dali akong dumating. Mabutit, maayos na. Ligtas na siya ngayon. Guro Fang, Sino ka ba? matagal na tayong hindi nakikita. Ma, kilala mo siya? Siya ang dating estudyante ko. Napakatalino niya. Bakit kaya siya nag-drop out? Wala nang balita. Ikaw ang ama ni Xiao Xiao. Hindi ko akalang naalala mo ako. Ganyang magaling na estudyante. Kaming guro ay lubos na natatandaan. Pero, bakit ka huminto sa pag-aaral noon? Hindi maganda ang buhay ko. May sakit din ng nanay ko. Kailangang pera. Kailangan kong magtrabaho. Kaya pala. Hay naku, sige na. Hindi na tamang oras para dito. Hindi mo pwede dalhin si Xiao. Ano? Dala mo siya. Si Xiao Xiao anak ko. Director Su, bakit ganon? Kaya dalhin na siya palayo. Alam mo kung sino ako. Si Director ng pamimina po. Kahit hindi ko pa kilala noon, malalaman ko agad kapag nagtanong ako. Alam mo na kung sino ako. Lakas ng loob. Palagay mo kaya? Bukod pa, kakabalik mo lang dito. Kahit nakuha mo na siya palayo, ano ang maibibigay mo sa kanya? Hayaan mo siya. Dahil kaya ko siyang dalhin palayo, hindi siya paghihirapan. Ang yabang mo naman. Nanay, gising ka na. Takot na takot si nanay, ha? Tatay. Xiao Xiao, huwag magsalita po. Hindi tatay mo. Estranghero lang siya. Pero lolo, sinabi ni nanay dati, tulog na ako. Darating si tatay sa panaginip. Ito ang tatay ko sa panaginip. Ang mga pangarap mo ay todo. Ako ang tatay mo. Totoo ba? Wala nang mali si Xiao Xiao. Ang batang ito nakatingin ng matalim. Hindi naman mukhang peke. Sino ba ang hindi marunong magibang? Gusto ko anak. Ipakita mo ang tunay mong galing. Ano ang pagsubok ni Director Su? 1 taon. Kumita ng 100 million sa bansa. Manatiling tapat lang po. Tanggap na kita. 1 taon masyadong mahaba po. Hindi ako makapaghintay. Nakatira ako ng payapa sa Pilipinas. Pagkatapos ay kumita ng 100 million. Ang mga kabataan ay nagmamayabang. Malalaman natin sa 1 buwan. Kung hindi ko magagawa, umalis ako, sigurado ka bang uuwi ka na? Gusto kong maging mabuti na. Ang krimen ay hindi magtatagal. Mas payapa dito. Lumipat tayo sa lokal, malapit na. Kuya Yuan, ang dalaga, ligtas na siya sa panganib. Pero, nagpustahan ako sa lolo ni Xiao Xiao. Gusto mo ba ng kain? Kumita ng 100 million. Ito, hindi ito mahirap. Ang mahirap ay paano bubuksan ang sitwasyon. Lumakas ka. Ang kulang natin ngayon ay puhunan. Etay ang hawak natin. Magkano na? Mayroon pa tayong 8 million. Tara, punta na tayo sa palengke. Kumita ng unang kita sa Pilipinas. Oh, bagong kliyente. Ang mga gamit ko ay magaganda. Kung maganda ba ang paninda, kailangan tingnan. Pakiusap. Itong peking ice jade lang. Kahit balat ay gawa lang pagkatapos. Huwag mo nang ilabas pa. Pre, magaling ang mata mo. Sige, ipapakita ko sa iyo ang magagandang paninda ko. Ate, may magagandang piraso ng karga. Kumita rin ng ilang milyon. Magkano itong batch na to? 30 piso kada gramo. Walang tanggapang tawad. Itong piraso, itong isa at isa. Kunin ko na ito. Akala ko eksperto talaga. Akala ko iba ka pala. Walang ilaw. Kinamot lang ng basta-basta. Pumili ako ng mga basang materyales. Imposibleng tumaas ang halaga niyan. 3 pirasong hilaw na bato. 7.67 million lahat. Kumusta na? Boss, buksan mo ang bato dito? Siyempre naman. Pre, mukhang swerte mo lang po. Huwag kang magmadali. Una pa lang. Guro, hiwa ka pa rito. May naghihiwa bato po. Tara, tingnan natin. Wow, ang laki. Berdeng yelo. Tingnan mo. Halaga. 50 million. Mang kuskusin ang 2 balat. Diyos ko,
Grabe. Napakaswerte. Violet Yaman at na dilaw talaga na siya. Jade. Tatlong bato, halos 100,000,000. Ano? Imposible. Lahat ng tray ay tumaas. Boss, swerte ko, di ba? Kapatid, tumaas ang presyo ng bato. Lalabas ka? Tumatanggap din ako dito. Bigyan kita bilyon. Maganda itong 3 piraso. Kung gagawin itong tapos na alahas, ang halaga ay tataas ng husto. Kailangan ko ngayon ang puhunan. Ngunit masyadong mababa ang 100 million. Hindi bababa sa 200 million. Sige. 200 million, deal na tayo. Namili ako sa palengke. Gan kalalam ang tubig dito. Halos naintindihan ko na lahat. May 200 milyong pondo na tayo. Gusto kong maging matatag na po. Dapat simulan na ang kumpanya. 200 milyon na sa account po. Umupa ng isang palapag. Yuan Yue alahas po ito. Opo, boss. Narinig kong may sakit siya. Dumating agad ako. Tignan mo, paborito mong Blue Rose. Ay, wag magalala. Nakipag-ugnayan na ako sa eksperto. Ako nang bahala sa bayad. G. Chen. Salamat po. Hindi na kailangan po. Ligtas si Xiao Xiao. Masyadong mahal to. Hindi ko tanggap. Huwag kang maging mahiyain. Hindi mo ba naiintindihan ako? Alam kong hirap mag-isa ka. Hayaan mo akong alagaan kayong magina. Huwag kang mag-alala. Ituturing kong anak si Xiao Xia. Huwag gawin yan. Bitawan mo ako. Siya, oo nga. Kaklase ko siya noong kolehiyo. May sakit siya. Kaklase sa kolehiyo. Ayan, may karibal na ako. Jinyue, sino ito? Ang inyong tagapag-alaga o utusan lang. Ilagay mo lang yan sa tabi. Wala lang po. Pwede ka nang umalis. Cheng Yue. Kumusta si Xiao Xiao? Mas maganda na. Salamat po. Oy pare. Sino ka ba? Dalhin mo ang prutas. Masyado namang nagsiselos ka ba? Anong gusto ni Ching Yue? Alam mo ang presyo ng bulaklak? Siguro, sapat na para sa 6 na buwan mong sahod, di ba? Blue Enchantress. Artificial na tina. Lampas sa kulay limit po. Itong uri ng bulaklak na ito. Lakas ng amoy. Para sa batang may sakit sa lubhang malalato. Ilayo mo na lang yan po. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Ito ang pinakamagandang kargamento. Ito ay purong natural talaga. Oo nga pala, nakalimutan sabihin sa'yo. Hindi ako isang tagapag-alaga. Ako ang ama ni Xiao Xiao. Kaya pala ikaw yung... Gunggong na yon. Ang taong katulad mo, karapat-dapat ka ba kay Ching Yue? Walang bulaklak. Hindi mo bilhin. Hindi ka ba nahihiya? Ito ay para kay Xiao Xiao. Kalmado na po tayo. Nakakatulong siya. Ano ang maibibigay ng dukha? Sa tingin ko, baka peke na salamin lang. Kitang-kita na hindi ito mamahaling bagay. Ang ganda ng jade na ito. Salamin, malakas ang liwanag na ibenta ang jade plaque. Million ang bigat. Walang alam ka. Walang asal. Hindi karapat-dapat na ligawan si Ching Yue. Sino ba ang nakakaalam nito? Lahat naman marunong magyabang. Papasok ako para tingnan si Xiao Xiao. G. Chen, naiintindihan ko. Umuwi ka muna. Papa, nandito ka na. Xiao Xiao, kumusta ang pakiramdam mo? Sinunod mo ba sila? Mabait si Xiao Xiao. Hindi man lang mapait ang gamot. Napakagaling. Tingnan mo dala ng tatay mo. Balita kong abala ka ngayon. Ang sinabi ng tatay ko, hindi mo alalahanin po. Ang mga sinabi ng tatay mo, talagang hindi ko masyadong pinapansin dahil lahat ng ginagawa ko ay ang gusto kong gawin at kailangan ko rin gawin. Papa, ano ang trabaho mo? Bayani ka ba? Katulad ni Lolo? Anong trabaho ni Papa? Ang hanapin ko sa buong mundo, ang pinakamagandang bato, at gawin itong pinakamagandang regalo. Parang hiyas ng prinsesa? Ang galing ni Papa. Tama, pagkatapos gumaling si Xiao Xiao. Dad, dalhin kita sa bato. Sige ba? Yehey. Xiao Xiao, ano naman ito? Unang regalo ng tatay. Ano pa ito? Ping An Ko. Naway mapayapa tayo palagi. Salamat, Papa. Gustong-gusto ko talaga ito. Medyo mahal ito ah. Salamat po. Hindi naman masyadong mahal. 3 milyon lang naman. Para sa ating Xiao Xiao, sulit kahit magkano po. 3 milyon? Ano ba talaga ang trabaho mo? Paano ka nakakuha ng 3 milyon? Kumuha ako ng bargain sa bato. Nagpustis ka pero hindi talaga.
Dahil hindi ako matatalo. Bakit ka naman ganoon kumpiyansa? Sugal ba to? Ay yaman. Ngunit, hindi maganda ito. Gusto mong mag-stable? Kailangan ng matatag na trabaho. Naiintindihan ko. Bakit bigla ka nag-alala sa akin? Sino ang nag-aalala sa iyo? Sobra kang assuming. Oo. Salamat sa iyo. Umuwi ka na. Ligaya si Xiao Xiao. Si Xiao Xiao ang anak ko. Dapat ko lang talagang gawin ito. Dapat pa rin ako magpasalamat. Dahil tinuruan mo siya ng napakahusay. Ayos lang ba ang gawain mo? Pustahan ni tatay ko. Huwag mo na itong isipin po. Ayos lang po. Huwag mag-alala dahil nangako ako sa iyo. May paraan ako. Kaya ko pa lang to? Paano pa ba siya ligawan? Hoy, huwag kang magsinungaling po. Hindi ko sinabi yon. Tapos ka na. Papayagan na kitang ligawan ako. Hindi ko inakalang nahihiya ka na. Ganito pala ang itsura mo. Napaka-cute mo talaga. Teka, ano trabaho mo? Alam ko iyan. Ang iyong aura, paraan mo lang, kumpara noon. Iba ka na? Nitong taon, anong ginagawa mo sa ibang bansa? May lakas ka ngayon. Nakalipas na isang gabi lang na si Sue ay may kilala. Napakalalim na pagkakakilala. Mahirap baguhang ugali. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Masyadong alam mo, masama yun. Masasabi ko lang sa iyo, bawat bagay na ginagawa ko ngayon ay lahat malinis. Bawat sentimong kinikita ko, lubos akong matapat. Kahit gaano ako naging gago noon. Sobrang pangit, gusto ko tahanan. Ngunit hindi ko mapigilang magtanong, Ako mamamahayag at ina rin ni Xiao Xiao. Responsibilidad ko siya alamin. Ano kaya talaga ang ama niya? ngayon, sabihin ko lang sa iyo, magbubukas ako ng kumpanya ng alahas. Kapag maayos na ang kumpanya, matapos ang aking taya, lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Hinihintay kita itong paliwanag. Pero Li Xiaofan, huwag kang gumawa ng illegal po. Ayokong i-report ng personal. Ayokong mawalan ng tatsi baby. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin iyon. Hello, boss. Naitatag na ang kumpanya. Pinili na rin ang napagkasunduang pabrika. Kapag nandyan na ang sangkap, magiging maayos na lahat. Sige, nakuha ko na. Pupunta ako dyan mamaya. May gagawin pa ako sa kumpanya. Aalis na muna ako. Pagkagising ni Xiao Xiao, sabihin mo sa kanya, labas na siya. Ako mismo susundo. Oo. Boss, hilaw na materyales natin ngayon. Napakakaunti. Dala na ang raw materials natin. May oras pa tayo. Pagkatapos ng lahat, hindi makakatulong. Pumunta muna tayo sa minahan. G, Lee, tingnan ninyo po. Lahat ito ay magagandang mineral. Kalidad? Basta pumayag ka lang. Maaring usapan, ito lang ba lahat? Lahat ay de kalidad. Hindi ka pa ba kontento? Ang ibig kong sabihin, masyadong kakaunti ng mga materials. Kailangan ko pa ng mas marami. Ang pakiramdam ko doon ay sobrang tindi. Hoy boss, yung mga materyales doon, magkano po? Si Boss Lee ay basura. Luluha pa sa gastos ng gas. Kung gusto mo talaga, kunin mo na lahat ng 300k. Kahit maliit ang minahan na ito, reserbang mineral ay medyo maganda. May magagandang bagay pa sa ibaba. Kung makukuha natin ito, baka magandang simula ito. Pumirma si ate at magbayad na. Magandang paningin mo, Boss Lee. Napakaluwag mo. Boss Wang, uy, ang minahan mo. Ibenta mo ba ito? Bibili si Boss Lee ng minahan. Swerte ko ngayong araw. Wow, Nakita ko ang taong madaling maloko. Lubos na minahan. may tao pa palang nagnanakaw. Alam mo naman, Boss Lee. Kumakain kami sa minahan. Sige na, magbigay ka ng presyo. Kung bagay, bibilhin ko ito. 2. 200 million. High-pack ang gamit at manggagawa. Sige, 200 million na lang. Pero, maaari lang 30 million na deposito. 170 million ibabayad ko sa iyo. Sige, Ang sige, galing. sige. Gagawa na ako ng kontrata agad. Sige, boss. Masyado ba mahal ang 200 million? Hindi mahal. Tawagin mo ang manggagawa. Maghuhukay ako.
Sige, halina kayong lahat. Mula ngayong araw, si Boss Lee na ito ang inyong bagong amo. Sige, sige. Ha 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 ha. Sabi nila itong bagong amo. Pinili ang minahan sa 200 million. Magbubukas tayo ng bato ngayon. Totoo ba yan? Mukhang bata pa itong bagong amo. Kaya ba niya yan? Hemp. Lunok lang. Ang minahang ito ngayon, milyon. Mahal pa. Pumasta siya ng 200 million pa. Siguradong mawawalan siya ng puhunan po. Oh, itong bato na lang. Hintayin nyo na lang ang katatawanan. Kung may berde rito, kakainin ko ang batong ito. Master, hiwain mo rito po. Ay, mukhang ang bagong amo ay magpapakita. Sumunod tayo ng buong puso. Gawin niya. Dapat magtrabaho ka ng maayos. Lumabas na. Lumabas na. Berdeng Imperial. Berdeng Imperial na uri ng salamin. Aba, Isang batong berde. halagang 200 million o higit pa. Atay, ikalat mo ang balita. Sabihin mo na Yuan Yue Alahas. Magandang simula. Oh, gamit ang Imperial Green bilang attraction. Kahit bagong kumpanya lang po, hindi magkukulang ang benta. Pagkatapos natin itong iproseso, kumita tayo ng 1 billion po. Lakas. Uwi na. Uuwi na tayo. Papa, uuwi na ba tayo? Uuwi tayo. Bumalik tayo sa bagong bahay. Uuwi tayo. Pero, uwi na tayo. May mga bahay akong napanood kumakailan. Maganda ang kapaligiran doon. Para sa pag-aaral ng bata, hindi pwede habang buhay. Nakasiksik sa lumang bahay. Dadalo ako. Nakatira ka na ba sa hotel? Panahon nang humanap ng tirahan. Tapos na. Umalis ka na. Sige po. Salamat po, Ate Nars. Tara na, uuwi na tayo. G, Lee, Miss, ang villa na ito ay top tier. Tugma ito sa inyong dalawa po. Ay, hindi siya campus queen natin noon. Si Suching Yueba, Zhang Li. Matagal na. Ito, ikaw ba ang batang iyon? Ang tiyahin ay masungit. Mag-sorry ka. Nakahanap ka agad ng kapalit? Guwapo? Sasabihin ko sa'yo, siya ay... Ulitin ko. Pasensya ka na sa anak ko. Free. Biro lang sa babae lang. Pakiusap lang. Ang bagay na ito, magkano halaga ng mukha mo? Binata? Alam mo ba? Asawa ko, direktor siya. Yuan Yue Bagong kumpanya. Napakalakas ng kapangyarihan ng may-ari nito. Sinisira ako. Mag-ingat ka, hindi ka makakalabas dito. Hawak ng Yuan Yue Jewelry. Ano naman? Natatakot ka na ba, binata? Paumanhin. Patawarin na kita. Hindi ka na kailangan pumasok bukas. Sa tingin mo, sino ka ba? Ang may-ari ng Yuan Yue Jewelries? Tangga. Piliin ko ito. Babayaran ko ito ng buong halaga. Sigurado ka ba? 1 bilyon ito? Napakamahal nito. Basta bumili ka na lang isa o magrenta na lang tayo. Kakabalik mo lang kasi kailangan ng pera. Ayos lang, may pera ako. Hindi ikaw ang bahala. Tanungin natin si Xiao Xiao. Okay po? Xiao Xiao, gusto mo ba yung bahay kanina? Gustong gusto ni Xiao Xiao. Pero mas mahal. Hirap magtrabaho si Papa. Huwag na tayong bumili. Xiao Xiao, gawin ko. Gusto mo. Bibili si Papa nito. I-swipe mo na ang card. Hoy, sandali lang. Hindi pwede credit card dito. Bayad na. Pagyayabang? Ano Walang bang buwis. pinagmamalaki mo? Tingnan mo ang sarili mo. Ang ingay mo talaga. Hindi ko naalala iyon. Hindi ka humingi. Wala ka bibig? Sige, sampalin mo siya sa mukha. Lasing ka ba? Mahal, pinapanood mo lang ba siya? Bakit ako apihin? 1 milyon. Bayad na po. Hindi maaari to. 1 milyon na bayad na po. Hindi talaga maaari. Hindi siya pwede. Seryoso, amo ko ba talaga? Boss Tay? Batid? Ikaw si Mr. Tai? Ako nga. Bagong director ng buwanang Alahas Sales. Wang Tao. Oh, amo. Lahat ay naayos na. Nasa daan na. Susundo na kayo. Binibini, umuwi na tayo. Talagang amo siya. Magaling ka po. Tara, tingnan natin bagong bahay po. Mr. Tai, Tama na po. Taas ang pamantayan ng kumpanya. Ang kumpanya natin. Hindi lahat ay pwede pumasok. Opo, amo. Nagkakamali ako. Walang hiya kang babaeng to. Kung hindi ka nagpakatanga. Hindi ako mawawalan ng trabaho, no?
Ang laki ng bahay ni tatay. Ang ganda naman. Xiao Xiao, gusto mo ba? Gusto ko. Sige, maglibot ka muna. Lakad lang. Si Xiao ay walang tatay. Salamat sa pagsuporta. Anak ko, si Xiao Xiao. Walang sinong pwedeng mang-api sa kanya. Hindi na kayo madadamay ng ganito. Protektahan ko kayo. Pinoprotektahan ka. Ganito pala ang pakiramdam? Sabi ko bang, protektahan mo ako? Nakatago na ako. Talaga? Reporter Sue? Mga magulang, ano kayo? Nakakahiya. Si Xiao Xiao galing ospital na. Kailangan niyang magpahinga ng maayos. Gabi na ng husto, uuwi na kami para matulog. Xiao Xiao, ayaw kong umuwi. Gusto ko matulay kasama si tatay. Oo nga naman. Mas maganda dito, di ba? Anong oo? Ito ang bahay na binili mo. Ano itsura natin dito? Hindi pa tayo kasal ah. Darating tayo doon, di ba? Ha? Anong sinabi mo? Marami ang kwarto sa bahay ko. Pumili ka ng isa. At saka, mag-isa lang akong nakatira. Napakalaking bahay. Para akong matandang nag-iisa. Kung hindi man, ayusin mo muna itong batang ito. Ha? Ay, Xiao Xiao. Pahinga na tayo. Gusto ko, inay. Matulog na. Kasama si... Wow, anak na paborito ni tatay. Hindi pwede. Tatay, busy pa po. Huwag abalahin, tatay. Tulog na tayo. Sa gabi, wala na rin akong inaasikaso. Ang pakiramdam na may sariling pamilya, napakasarap talaga. Sige, nakuha ko na. Pupunta na ako agad. Anong nangyari? Nakakuha ng kaso. Napakakaunting clues. Pinaghihinalaan nila ang transport. Suri ko karga. Walang nahanap. Batong hilaw. Isa ring uri ng mineral, mga taong matalino. Mahirap mag-imbestiga. Kailangan kong pumunta doon para malaman ang sitwasyon. Xiao Xiao po, makinig ka po. Paalam na, mag-ingat ka sa masasama. Si Xiao na lang sa'yo. Ihatid siya. Sige, mag-ingat ka sa daan po. Huwag kang magpapagutom. Sige. Ihahatid na ni tatay sa school. Ilang beses na si Lin Shui. Ang mga disenyo ay walang silbi. Mataas ang gastos. Walang bibili nito. Gawin mo na. Tigil ka na. Umalis ka na. Gumuhit ulit. Familiar ang bosses na ito. Si Zhou Chang. Nandito na si Pilo. Huwag po kayong mag-alala. Lakas ng katawan. Siguradong malaki ang kita ninyo. Sana nga ay ganoon. Kailangan ng minahan ng manggagawa. Dalhin mo muna silang lahat pabalik. Ito pera para sa'yo. Pangako ko. Zhou Chang, bakit? Ako ginaganito. Hindi ba tayo ang pinakamabuting magkapatid? Xiao Fan, huwag mo akong sisihin. Maghanap ng pera sa mundo. Hindi ito nakakahiya. Sumunod ka kay Boss Pai dito. Baka sakali, balang araw yayaman ka na. Zhou Chiang. Ako, putang ina mo. Opo, ikulong mo silang lahat. Ipakita nila ang rules dito po. Dalhin mo sila sa minahan bukas. Tatay, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Naaalala ni Itay ang nakaraan. Tara, Sundin si Zhou. Ginawang alahas ang disenyo na ito. Ang alahas natin, dekalidad at sakupin ang merkado. wala kang kwentang binabasa. Merkado, kailangang kumikinang, kailangang maganda. Naintindihan mo ba? Kung hindi makuha ang gusto, mag-impay ka na at umalis dito. Mukhang espesyal itong mga guhit. Nakakagulat. Kumilos ang kaliwang kamay ko. Binibining Lin Shui. Sino ka? Li Xiaofan. Narinig aksidente. Usapan. Interesado ako sa mga disenyo mo. Talagang kakaiba siya. Sino ang kaliwang kamay? Ang taong ito ay talagang henyo. Gusto mo bang bagong kapaligiran? Ang aming Yuan Yue alahas. Naghahanap kami ng bagong design director. Hindi ka dapat sumuko. Totoo ba ang sinasabi mo? Oh, Hindi mo nakikita ang mga gawa ko. tinitingnan ko. Laging tumpak ako. Ang iyong galing. Hindi dapat nakatago sa liwanag lamang. Bibigyan kita ng malaking kalayaan po. Suporta sa budget. Basta gawa kang nakakaantig puso.
Ito ang aking card ng negosyo. Kung interesado ka, pwede mong hanapin si Atay. Salamat, Jilly. Pupunta na ako ngayon. Oh, ang babaeng ito ay mabilis kumilos. Si Jo Chang naman, ipadala na si Xiao sa school. Tatay, sungit ng tito na iyon. Bakit mo tinulungan ang babaeng iyon? Dahil ang tita na iyon ay isang taong sobrang may talento, karapat dapat sa mas mabuting pagtrato, katulad ni Xiao Xiao. Tara. Ahem. Li Xiaofan. Bakit ka nandito? Binabalaan kita, ha? Huwag kang gulo. Nasa loob tayo ng bansa, ha? Zhou Chang. Ikaw na mangangalakal ng tao. Marami ka ng masamang ginawa. Alam mong nasa Pilipinas ka. Li Xiaofan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sinasabi mong tao ako? May ebidensya ka ba? Sasabihin ko sa iyo, kung wala kang ebidensya, ay demanda na kita. Li Xiaofan. Nakatakas ako sa Myanmar. Kaya maging simple ka lang po. Nakayanan na kita minsan. Kaya kitang lampasan pangalawang beses. Swerte mo ngayon. Hindi na siguro sa susunod. Hoy, Xiaofan, bitawan mo ako agad. Ang hangin niya ay magulo. Bukod pa rito, may amoy lupa. Nagpupuslit siya ng mga mineral. Zhou Chang, tama ang sinabi mo. Totoo, hindi kita patayin dito. Gusto kitang patunayan. Wala na lahat ng mahalaga sa'yo. Mas masaho pa. Sa iyo, di ba? Li Xiaofan. Kaliyahang nagtakas mula sa Myanmar. May lakas ka bang banta ako? Nakita mo ba? Ito ang kumpanyang itinayo ko. Ito ang ibebenta sa'yo para itayo ito. Milyon ang kita ko kada buwan. Gusto mo ba akong pabagsakin? Sino ka ba sa tingin mo? Malalaman mo na sino ako. Hoy, Atay. Gusto kong magparehistro ng bangkarota. Li Xiaofan, nasa Myanmar ka ba? Naging tanga ka lang. Kung lehitimo ang negosyo mo, wala talaga akong magagawa sa'yo. Pero ikaw kasi, may ginawa akong mali. Puro ka kasinungalingan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mukhang may totoo talagang problema. Gusto kitang patayin. Pero nasa loob tayo ng bansa. May muli akong maliit. Hindi sulit para sa ganitong tao. Tayo. Tingnan na lang natin. Boss, ayon sa utos ninyo, sinimulan na natin ang atake. Kasama si GNN, gustong ibagsak sila. Napakadali lang yan. Sige, maganda ang ginawa mo. Kailangan ko ang resulta. Hello? Kailan ka babalik, ah? Ako? Anong nangyayari? Anong nangyari? Sige, babalik ako agad. Ay, hindi naman ganoon. Kailan babalik sina Mama at Papa? Miss ko na si Papa. Uuwi ka na ba? Xiao Xiao, mababalik agad si Papa. Oo. Papa, Anong nangyari? Papa? Anong nangyari? Halika. Wala naman talaga. Bakit mo pinutol tawag? Miss na kita. Natatakot siyang umalis ka na naman. Sobrang miss na kita. Huwag ka lang mag-alala, Papa. Bakit ganyan na pag-iisip mo? Paano si Mama? Miss ko rin si Mama. Pero miss ka rin ni Mama. Xiao, Xiao. Huwag magkamali. Hindi totoo. Duwag si Mama. Alam ni Mama si Papa. Lihim sabihin ko. Nag-usap si Inay. Bakit hindi ka pa bumabalik? Hindi talaga ako. Talaga ba? Karaniwan, hindi nagsisinungaling ang mga bata. Bukod pa rito, bakit si Reporter Sue? Kinakabahan. Saan ako kinakabahan? Hindi ko pa natapos trabaho ko. Kailangan si Xiao Xiao ng alaga. Sabi lang. Hoy, Xiao Xiao. Ah? Matulog ka muna. Alagaan mo muna ang sarili mo. Magpahinga ka ng mabuti. Uminom ka ng red tea po. Init sakto. Sinubukan ko na ito. Paano mo nalaman?
na dinadatnan na ako. Hindi ako tanga o bulag. Maputla ka nitong 2 araw po. Hawak mo pa tiyan mo. Masakit ba? Wala naman. Ayos lang ako. Humiga ka. Anong ginagawa mo? Ihimas ko ang tiyan mo. Hihimasin kita para comfortable. Malaking lalaki ka na. Marunong ka pa pala nito? Kahit hindi ko ito alam, pwede rin ako mag-aral agad. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang init ng kamay mo. Masarap sa pakiramdam. Mukhang marami kang pinaghirapan na. Siguro, ginawa mo to sa maraming babae? Huwag mo akong pagbintangan, ha? Para sa iyo. Ikaw, natuto ka na. Oo nga pala. Ganito kagabi ka na. Ano ang pinagkakaabalahan mo dito? Ang lumang smuggling case. Ang mga smuggler ay tuso. Ihalo ang mga mineral sa bato, makapal ang balat ng bato, mahirap makilala. Ang pinakamahalaga po, hindi natin alam ang kanilang Sa impormante. susunod, hindi na tayo swerte. Ikaw talaga. Bitawan mo ako. May mineral amoy sa kanyang kamay. Napakaraming uri. Malakas na amoy ng lupa sa Myanmar. Nagpupuslit siya ng mga mineral kung mahanap lang tamang suspect po. May clue na. Oo, syempre. Pero daming bato at alahas dito, pumasok ang mga bato sa merkado. Wala nang saysay. At kung saan pa ibinenta, nakakalito talaga. Mar, alam ko na pupuntahan. Alam mo, May away kami ni Zhou Qiang. Suriin natin ang kanyang kumpanya noon. May nakita tayong kakaibang bakas. Wala talaga yung minahan niya. Pero mayroon siyang napakaraming perang pinoproseso. Ibig mong sabihin, naglalabas siya ng pera. Illegal na pag-import. Tama. At pinaghihinalaan pa siya. Kasangkot sa pangangalakaw ng mga tao. Anong ginagawa mo rito? Masama ang pakiramdam ni Xing Yu. Ako na lang ang magbabantay po. Pagkatapos, ang pahiwatig na ito, siya ang nakatuklas. Hindi ko alam isip mo. Gusto mong magnakaw gamit ang inspeksyon. Ang kalaban mo, Director Su, sobra kang nag-iisip. Kung talagang gusto kong pabagsakin, siya, hindi ko kailangang opisyal na kapangyarihan. Hindi ko alam ang isip mo. Gusto mo lang atakihin gamit inspeksyon? Ang kalaban mo, Director Su, sobra kang nag-iisip. Kung talagang gusto kong pabagsakin, siya, hindi ko kailangang opisyal na tulong. At siya ang lumabag sa batas. Pinagsamang operation na ngayon. Alam ko gusto ninyong gawin po. Hindi kayo kumilos ng matagal no dahil kulang ebidensya. Target at malaki ang halaga. Takot kayo? Lasonin. Masamang epekto sa lipunan. Napakatalas na batang ito. Pero huwag kang mag-alala. Opo, lahat ng pagkalugi ngayon ay sasagutin ng aming kumpanya. Lahat ng bato. Bibili kami sa wholesale price. Hindi ako magpapabigat sa autoridad. Hindi ako magpapabigat sa autoridad. Sabi ko na nga ba, bakit ka naging napakabait bigla? Sa huli, para kumita, pinipigilan. Kalaban mo dahil nangako ako sa iba. Kailangan ko ng pera. Paano ako magpapakasal? Bata, binalaan na kita. Kahit kasama mo si Qing Yue ngayon, si Xiao Xiao ay nakatira dito. Ngunit, huwag mag-akala ng ganyan. Aba, itong matandang ito. Tara na. Ji Zhou, mas angkop si Lin Shui ng Yuan. Sa tono ng aming tatak, mas espiritado po. Kaya naman ang ating pagtutulungan, kailangan kong itigil ito. Gong! Ang presyo naman, usapan natin. Matagal na tayong nagtulungan. Hello? Hello? Oh. Putang ina. Si Lin Shui na ito. Ang lakas niya mag-resign. Laging target ng Yuan Yue Jewel. Lahat sila ay baliw na gago. Joint Ops po. Inspection. Mangyaring makipagtulungan. Joint Ops po. Karaniwang inspection. Opisyal. Ano ang ibig sabihin ninyo? Ang aming Changyu design. Legal na kampanya. Pumasok kayo bigla. Ang aking negosyo. Abogado po ako. Nakatanggap kami ng ulat. Kumpanya ninyo ay suspect. Magbago ng dokumento, money laundering, krimen, search warrant, makipagtulungan po. Ulat? Ikaw, Li Xiaofan,
Kaya pala ikaw lang. Opisyal. Siya ang aking katunggali sa negosyo. Siya ang may masamang balak magreklamo. Ikaw lang? Hindi ka ba karapat-dapat? Muli tayong magkakilala. Ako si Lipo. Yuan Yue Jewelry. Ikaw pala. Kaya pala. Ikaw ang may gawa nito. Si Zhao ay naghihiganti sa negosyo. Paghihiganti sa negosyo. Ang lakas mong sabihin, yan po. Kung legal ang negosyo mo po. Bakit ka natatakot na imbestigahan? Kung legal ang negosyo mo po. Bakit ka natatakot na imbestigahan? Sige, imbestigahan mo. Alam mo bang napakahalaga nito? Imbestigahan nyo lang kung gusto nyo. Sino po ang magbabayad? Opisyal, ito ay de premium materials po. Check lang po natin to. Sino ang magbabayad nito? Kaya nyo bang bayaran to? Gumawa ang pulis ayon sa proseso. Kung walang problema. Lahat ng mga pinsala. Sasagot ako ng Yuan Yue Jewelry. Si A. Tai ang may-ari. Saan niya nakuha ang tapang? Sigurado talaga siya. Suriing mabuti. Suriin ang pinagmulan ng bato, cargamento at salapi. Komposisyon at pinagmulan ng mineral. Pumili ng ilang hilaw na bato. Hiwain mo at suriin ng maigi. Ituloy mo ang paghiwa. Suriin mo na. Ituloy mo ang pagsusuri. Li Xiaofan. Tingnan ko ang pera mong pampinsala. Inaantala mo ang negosyo ko. Kaya mo bang bayaran ang danyos? Sa ngayon, tila walang malaking problema. Yung mga mababang uri na bato, talagang walang malaking problema. Ang may problema ay ito lang. Buksan ang mga ito. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Ano ba ang alam mo? Bakit ka nagmamadali? Habang mas maganda ang bato, dapat talaga itong buksan. Hindi ba? Ito ang aking pinakamagandang bato. Halaga simula sa 50 million. Kapag binuksan ito, kung may lumabas na verde, million na agad ang halaga. Kaya mo bang bayaran iyon? Sundin mo siya. Baksan, suriin ang mga lumang bato. Mag-sample ng malalim. Suriin ang mga file ng sample. Maraming kahina-hinalang bagay ang natagpuan. Tapos na, tuluyan na. Joe Chiang, kasuhan ka ng smuggling. Magpausin at maglaban ng pera. Dalhin siya palayo. Ibalik ang lahat ng batong ito. Suriin itong mabuti. Ang galing mo talaga. Ang galing ng paningin at hula. Kung wala ka ngayong araw, natalo tayo sa corrupt NATO. Pero balik sa usapan. Paano mo nga pala nakita na sobrang tumpak? Lahat kami alahas traders. Lahat ito ay basic namin. Yung material na yung kanina, ang kanyang jade ay maganda. Mauunawaan si Boss Zhou. Hindi kami nagbabete ngayon. Nag-iimbestiga. Mas mahal na material na ito. Lalong kayo natatakot na buksan ito. Sayang lang na nakatagpo ninyo ako. Noong nasa minahan ako sa Myanmar, nakita na ang mga pamemeke, ang pandaraya sa bato ay napakatalino. Kung hindi ka eksperto dito, hindi mo mapapansin. Jisoo Ji Lee. Salamat sa inyong lahat ngayon. Malaki ang kasong ito at kompleto ang ebidensya namin. Mayroon pa kaming ibang gagawin. Aalis na muna kami. Gawain lang namin to. May gagawin kami. Aalis na muna kami. Director Su. Su, ang batang kamag-anak mo. Napakahusay po. Expertisang ito. Ang tapang na ito. Susunod natin ang espesyal na operation. Kung may ganitong eksperto, ano ba ang gusto mong sabihin? Lehitimong negosyante po. Sobrang abala niya. Pero batang ito talagang magaling po. Oo naman Lolo Su, itong si Ji Lee. Kasal na ba siya? May pamangkin akong babae. Tingin mo, pwede mo ba silang pagtagpuin? Huwag pumunta. Gawin mo na lang dapat mo. Ano bang iniisip mo? Ano ba, maayos naman ang lahat? Bakit ka nagagalit ng ganyan? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nais imbestigahan. Dapat dumalaw? Ang bilis naman. Tapos na lahat? Mag-ingat po. Punyeta, mamatay kayong lahat. Punyeta, ano itong nangyayari? Hindi. Dalhin palayo. Li Xiaofan. Doc, ayos ka lang ba? Sige,
Puntahan mo na si Uncle. Tatay, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maayos na maayos ako. Sa wakas, ikakasal na anak ko. Hindi marunong si G. Dati, sa dayuhang minahan, nag-aral ako sa mercenaryo. Para harapin ang mga ganitong baliw. Sabat na yon. Lausu. Baliktad, diaryo mo. May nakikita bang bulaklak? Anong alam mo ba? Nagsasanay ako. Kakayahang magnakaw ako. Sinabi ng balita, ganito ba? Pigilan ang demensya. Wala ka talagang alam. Tatay talaga oh. Takot ka ngayon, ha? Uminom ng tubig. Ay, si Lily Fawn nga ba? Si Xiaofan? Oo nga siya. Yung, busy ba siya ngayon? Salamat ba kay Li Xiaofan ngayon? Sabihin mo na, diretso. Wala siyang ginagawa ngayon. Laging kasama si Xiao Xiao. Pasko na. Paparating sila. Sino ang nagpasalamat? Hindi ko kailangan ng pagsasama niya. Sa palagay ko magkasama kayo ngayon. Masama iyan sa reputasyon mo. Masama kapag lumabas ito. Gusto ko lang siyang kausapin. Oo nga. Sinong nagpunta sa bar ng maaga, hawakan at punasan? Hihintayin kitang ibalik ang reputasyon mo. Sino nagpunas? Nagwawalis ako, tingnan mo ang lamesa. Maraming alikabok. Anong klaseng paglilinis ang ginawa mo? Tingnan mo ang tatay mo. Sa madaling salita, pamilya Su natin ay isang pamilyang may mabuting asal at marunong makinig sa katwiran. Tama ba? Kaya kailangang linawin ang ilang bagay. Yung sa susunod na araw, yung si Lee ay wag mo nang ipagpaliban pa. Gawin mo na lang bukas. Ipakilala mo siya sa amin. Nanay mo ang nagpasalamat sa kanya. At saka, kakausapin ko rin siya. Talaga ba? Oo, tama. Ako ang nag-anyaya sa tatay mo. Kinuha ko ang espesyal kong alak. Suriin natin ng maayos. Sino ang nagsadya? Gusto ko lang uminom ng alak. Swerte lang niya talaga. Nakasabay siya, libre na lang siya. Tama ba? Ikaw matandang babae? Sige. Talagang swerte lang niya. Kumusta na kumpanya mo? Bakit? Takot ka sa bet deadline. Tatalo ako at aalis? Ay, sino ang nagmamalasakit? Umalis ka na? Nag-aalala ako para sa kanya. Tama ba, Xiao Xiao? Tatay, pwede bang wag kang umalis? Lolo, pabor po, hindi kanya palalayasin. Huwag kang mag-alala, Xiao Xiao. Hindi aalis si tatay, okay? Ano? Takot ka ba? Sige na, seryoso na tayo. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makakaalis. Buwan ng hiyas. Nakatiyag na ako dito sa bansa. May disenyo si Lin Shui, yung Imperial Green na yon. Formal na kumikita na tayo ngayon. Kumuha ako ng ilang bato. Nakipag-ugnayan ako sa minahan sa Myanmar. At pagkatapos nito, makakamit na natin ang integrasyon, buong industrial chain na lang po. Kumukuha rin ako ng ilang bato. Nakipag-ugnayan ako sa minahan sa Myanmar. At pagkatapos nito, makakamit na natin ang integrasyon, buong kadena ng industriya po. Gamit peran. Ipadala ang mga oras sa bansa. Maximize ang kita. Sa ganitong pagtingin, malaki na ang kinikita mo, Siyempre, kaya ko kayong dalawang sustentuhan. Sino nagsabing pakakasalan kita? Ano? Ayaw mo bang pakasalan ako, Xiao Xiao? Ayaw ni nanay. Maging magkasama tayo. Hindi mo dapat pakinggan si tatay. Huwag magsalita sa harap ng bata. Gusto mo pakasalan ako, no? Ako? Hay naku, papa mo, gusto ka umuwi bukas. Sabi ng tatay ko, pauwi ka. Tay, sige na pumunta ka. Sige na, namimiss ko sila. Galit ka pa ba sa akin? Takot ka sa akin? Hindi naman. Iniisip ko regalo para sa biyenan. Ang taya ay malapit ng malaman. Nanalo ako, wala akong takot. Huwag kang magsabi. Akala mo ba ako magpapakasal sa'yo? Anong nangyari? Nahihiya lang ang nanay mo. Aya, Xiao Xiao. Uwi na tayo. Umalis na. Anong ginagawa ninyo dito? Boss, yumaman na tayo. Magaling ang disenyo ni Gang Lin. Ngayon, 30 milyong disenyo. Mas mahal ng 10 beses. May 300 plus orders na tayo. Kung tatanggapin natin lahat ng ito, kaya bilyon ang kita, maaari tayong mag-IPO kaagad. Napakalaki ng kita. Napakaganda nito. Pero,
Masyadong marami itong 300 plus order po. 30 lang tayo. Ang galing niyan, boss. Mapapataas ulit ang presyo. O, huwag ka nang magpuyak. Doble ang halaga. Salamat, Lee. Walang Salamat. anuman. Tayo, kapwa, kapaki-pakinabang. Ikaw nga kasi, ang aking punong disenyer at pera namin too. Hinihikayat ako ni Boss Lee. Pinagkatiwala niya ang aking kakayahan. Kung sakali. Hindi po, Lee. Kung wala ka, hindi ako papuriin. Wala ring pagkakataon ang pangarap. Ako, tingin niya, bakit weird? Lagot. Ano? Samahan mo akong pumili ng bato. Ibibigay ko ito sa biyanan ko. Carno? Abo, sige po. Matt. Biyenan. Oo, tulad ni Jimmy. Ang galing niya, may anak na. Paano mawawalan pamilya? Linchue, ano iniisip mo? Uy, ang galing ng paningin mo. Tignan mo itong sako. Isang bato. Gubitin mo lang. Doble ng 10. Ito ang pinakamagandang materialis dito. Wala akong connect sa amo. Hindi mo makikita. Tingnan ko lang. Kapag nagbayad ka na, bukas na agad. Director Sue, pinuno ng Mines Bureau. Marunong siya sa mineral na bato. Pumili ng magandang bato at ihatid para naman mapagbigay sa gusto niya. Talagang maganda ito. Magkano ito? Tuwid. Prasyong kaibigan. 1.8 million. Magandang kahulugan. Swerte ka. Masyado namang mahal ito. Wala akong hawak na pera ngayon. Walang problema. Nagbibigay kami ng mabilis na tulong. Madaling interest. Kapag pumirma, ang gamot mo na ito. Kunin mo na agad. Huwag magpanggap. Bato lang ang laman sa loob. Ang tindahan namin, kailan pa ba ganitong basura? Sino ka ba talaga, bata? Sinasabi mong huwad ang alahas natin? Gusto mo na bang mamatay? Sino ka ba? Ako ang unang nakakita nito. Gusto mo ba akong linlangin? Inagaw mo bato ko. Akin na itong bato. Walang atrasan. 180 million ang nawala na. Hindi mo pa rin alam, bata. Sinungaling ka. Anong alam mo? Sinayang mo lang. Sino ka ba sa tingin mo? Ganito sa tindahan ko po. Talagang insulto sa tindahan ko po. Itapon ninyong dalawa, sila, palabas. Opo. Boss. Itatapon niyo pa kami palabas? Hindi ba ito yung kay Yue? Yung boss po? Patay na tayo ngayon. Mali lang to. Boss, hindi kapitan. Gawin iyon. Wag galawin. Lalakad na ako. Hemp. Lunod ka ba? Agaw ba to? Sira kita. Hintay ka lang sa akin. Tandaan kita. Saan nanggaling itong batang padalos-dalos? Tawagin mo ang manager nila. Wag makinig. Sinungaling siya. Ikaw talaga. Ginamit mo itong basurang hiyas. Dayuhan ang nanloloko sa aking tindahan. Tama ba? Boss, nagkamali ako. Hindi na uulit. Ayoko ng manloloko. Talaga. Ipaalam sa lahat ng alahas namin. Kung ganito ulit mangyari po, gagawin ko siyang hindi makapagtrabaho dito. Itapon ninyo siya palabas. Opo, tara na. Hoy, Tay. Nandito na Aba. ako. Balik ka na. Bahaw, halika. Tingnan ko muna, anak. Sobrang bait mo. Dumating na. Sobrang mahal. Unang dating ng manugang. Dala ng marami. Mura lang to. Gumawa kami ng kwintas. Ilang bato pa. At ilang pampalusog lang naman. Maupo. Maupo. Manugang. Maupo. Anong manugang? Ang kapal talaga ng mukha niya. Oh, so, tama ka. Mukha ko talagang makapal. Ay, Anong ay mo diyan? tigilan mo na. Yung pagmamalaki mo. Wala pa ang bata. Puri at ulit. Mahirap makarating dito. Masama ka. Para kanino Sino ba? nagpuri sa kanya? Xiao Fan. Huwag pansinin. Ganyan talaga siya. Na-save mo siya. Salamat siya. Kinuha ang alak niya. Kailangan mo sumunod. Uminom siya. Huwag kang magsabi dito, ha? Babaeng ka lang. Ano alam mo? Maaring mawala na ang alak ko. Swerte ka lang talaga. Naabutan sina mama at papa. Wala nyo ang problema ko ngayon. Nakakainis na boss. Ate, Xiao, nakabalik na kayo. Tiyo. Ito yung hayop na to, di ba? Inabandona kayo ng maraming taon. Sasaktan ko siya. Putang ina. Pala sila. Magulang mo. Ate, itong hayop na to. Sinadya niya akong abala ngayon. Lasing ka? Kaibigan ko. Kapatid pala siya ni Ching Yue. Totoong kamag-anak. Hindi totoo.
Si Xiaofan ito. Bayaw mo siya. Ate, gago ka. Iniwan niya kayo. Paano naging bayaw ko siya? Hindi ko siya papansinin ngayon. Headlang ka. Hindi ko siya tatanggapin. Walang hiya ka, tatay. Hindi pwede yon. Niya? Anong pagkakaloko? Akala mo Kitaan. bobo din kapatid mo? Nagbalik ka na naman ba sa mga masamang gawain na yan? Bakit si Xiaofan biglang nahanap? Abala na kita. Ang kakaiba naman pinagtatanggol mo pa ako sa harap. Go. Lihis ako. May mali ba? Siya, pakialamero siya. Kung hindi dahil sa kanya, Kumita ako ng anong milyon-milyon. sinasabi mo? Ay nako, Papa. Dito ka. Papa. Napakasama ng kapalaran ng pamilya namin. Napakasama ng kapalaran ng pamilya namin. Anak mong suwail ka. Tingnan mo nga. Tingnan mo. Ang pangit mo talaga. Kasalanan mo to. Ikaw ang napahiya kay Xiaofan. Makita mo siya sa labas po. Huwag kang mag-alala. Ang aking dangal, saktan mo siya ng husto. Itinuro niya sa akin ni Papa, sino ba siya? Isang bagong mayaman lang siya. Hindi ako papayag sa kanya. Ayaw ko siya pakialaman. Papatayin kita. Ako, Itong batang ito. Huwag ka nang bumalik. Xiaofan, huwag mag-alala po. ay okay lang po. Hindi ako nag-aalala. Tito, kalmado, Xiaofan ikaw ang nanalo sa pusta natin. Kung gusto ninyong magsama sa hinaharap, basta gusto ni Ching Yue, wala akong reklamo. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Kapag nasa labas ka, turuan mo siya ng leksyon. Itong pasaway na anak ko. Papa, pinapahirapan mo naman siya Bakit hirap siya dito? Kaya niya pa si Zhou Cheng. Kaya ng masamang iyan. Batang loko. Bakit hindi siya tumulong sa akin? Sige, papayag ako. Palitan mo ang apelyido niya. Huwag mong mahabagin. Siyempre naman, kita mo siya sa labas. Kahit patayin mo siya ng suntok. Hindi ako magsasabi ng hindi po. Hindi naman kailangan ganun kalala. Bakit ka pumayag agad? Ano ang problema? Ayaw maayos. Ay nako, Ano? Sabi mo kuya mo mayabang? Kabaya at walang alam. Gusto mo pa bang maging lighter? ginagamit niya ang ama niya. May katayuan pa. Nakilala ko ang mga tao. Marami po. Wala lang, maliit lang. Hanggat hindi siya nagkasala. Gusto mo bang maging boss? Hayaan siyang sumubok. Saan galing ang tiwala niya? Sige, si bata na dapat managot. Masama ang gumawa ng masama. Ay naku, Lasing ka na. Jingyue, magmaneho ka. Ingat ka lang. sige, tiwala Pahinga ka. na kayo. Dahan ka lang po. Sige po, huwag mag-alala. Mayaman lang siya. Maghintay kayo. Patutunayan ko sa inyo. Kaya ko rin gawin malalaking bagay. Anong kulang na pera sa iyo? Ang tatay ko. Uminom ka ng tubig. Para mawala ang kalasingan mo. Hindi ka dapat uminom ng marami. Dahan-dahan lang. Inumin mo gamot, gagaan na. Ikaw, Hindi ka palalasing. hindi lasing. Paano ko malaman si Reporter Sue? Napakabait. Li Xiaofan, ang boring mo talaga. Oh, sobrang boring ko. Naiinip ako. Gusto ko malaman. Sa akin. Huwag kang magsinungaling. Sino ang asawa mo? Kung tama ang pagkakaalala ko, may nagsabi dati. Ako ang bayaw niya. Hindi pwede. Si Xiaofan ito. Siya ang bayaw mo. Mali ang narinig mo. Gawa-gawa lang yun. Gawa-gawa lang. Kung ganon, kanina ka pa. Bakit ka naging sobrang malambot? Oo, pwede pa akong maging mas malambot pa. Gusto mo bang subukan? Parang gising na si Boss Lee. Hindi na kailangan ng alaga. Pahinga ka na. Magandang gabi. Su Qingyue. Sa iyo lang. Kuya Bao, dito na. Yung Lee, sobrang yabang po. Bigyan natin siya ng araw. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ngayon. Tingnan kung abalahin ka pa niya. Hemp. Nasaan ang may-ari? Lumabas ka rito agad. Alam mo ba ang rules dito? Sino ang namumuno dito? Nagbayad ka na ba ng bayad pangalaga? Atay. Ano? Dala mo kaibigan, supportahan mo ako. Tigil na.
Hindi mo ako niloloko, bata. Ate nila. Pero huli, nawalan ako ng pera. Hindi okay ngayon. Kuya Bao, siya na yun. Bigyan mo siya ng leksyon. Ikaw bang amo dito? Mukha ka namang disenteng tao tignan. Wala kang alam sa tamang asal. Nakikihalubilo ka sa gulo. Alamin mo, sino kausap mo. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mo akong pakialaman, gago ka. Putang ina, bitawan mo ako. Alam mo ba sino kasama ko? Si Biao ang aking pinuno. Wala akong paki Kuya Biao ka o si Kuya Bao sa teritoryo ko. Walang kwenta ito. Putang ina. Naghahanap ka ng kamatayan. Sugod kayo. Saksakin siya. Bigay 10k po. Puto ang kamay. Bigay 100k. Sugod. Sasabihin ko sa inyo ngayon ng isang beses. Mula ngayon, bawal kayong pumunta sa tindahan ko. At itong taong ito, wag laro siya. Naintindihan mo ba? Anong karapatan mo, Lee? Malinaw na malinaw. Hoy! Kuya Biao, kayo. Umuwi na kayo agad. Huwag mong iwan ang ate mo. Nag-alala sila. Huwag kang magmalaki. Hindi ka magagawa ng anuman. Nasaktan si Biao. Hintayin mo na lang. Maaga o huli, mawawala na ito. Hindi mo na ito mapapatakbo pa. Hoy! Sino si Kuya Biao? Siyasatin mo, si Kuya Biao ang leader. May krimen kami noon. Si Kuya Biao, mabait ka. May rules siya para sa tauhan. May mga taong balat kayo. Kung ganoon, mabuti at tapat lang siya. Sige, pupunta ako para makita siya. Bayaw ko, tigilan mo na yan. Gusto mong kunin sila ng boss? Magtatag tayo ng security company. Hindi ako inaasahan ni Boss Lee. Anong kailangan mo dito? May usapan tayo kay Kuya Biao. Masyadong marami. Ayos ka lang, magpakatatag ka at mamuhay ng maayos. Lee, ikaw talaga. Akala ko kasi matagal na kitang hinahanap. Kung hindi ikaw, Mamatay ako sa lugar na iyon? hoy, tumayo ka na, maupo ka. Halika. Kaya pala yung sinasabi nila, si A. Biao ay ikaw pala. Oo. Sa loob ng bansa. Wala ang G. Lee, si Lee Xiaofan lang. Boss Lee, patawad ako sa iyo. Pagbalik ko, wala naman akong ibang kakayahan, hindi ako uuwi. Gawain lamang. Para sa pamilya ko. Nakakahiya sa inyo, pagpapakain. Wala namang masama doon. Tandaan mo lang. Anong dapat gawin? Ano ang hindi dapat gawin? Hindi na may babalik ang nakaraan. Pero ang daan, pwede pumili. Shuan, tayong mga katulad natin. Wala nang ibang paraan. Wala na tayong ibang pagpipilian. Paano kung magtayo ng kumpanya? Gusto mo bang sumama sa akin? Mula ngayon, magandang sweldo. Linisin ang pangalan. Kailangan kita ngayon. Matapang na kapatid, kumita tayo ng marangal na pera. Seguridad? Kaya ba natin yan? Anong problema sa police? Wala kang kasalanan dito, okay? Ibahin ko na ang natitira. Gamitin nyo tapang sa tamang landas. Protektahan ang iyong mga tauhan. Ayaw mo ring manatili sa putik. Gawin mong hiyaan ang anak mo. Sige, G. Lee, ibinigay mo buhay ko. Mula ngayong araw, buhay ni ate nasa kamay ko. Ibinibigay ko sa iyo ang mga kapatid. Saan nyo ituro, doon kami pupunta. Susunod kami sa inyo lahat. Ay, oo. Pre, bakit kayo gwardiya dito? Nahirapan ako. Wala ba si Kuya? Nasaan ka? Ano po ang kailangan ng kapitan? Mayroon ba kayong appointment? Kapitan. Anong kapitan? Hinahanap ko si Kuya Bao. Kuya Bao. Pre Z How. Hindi, Kuya Bao. Ano ba suot mo? Nag-acting ka ba? Ito ang uniforme ng Thunder Security. Ako ang security captain dito ngayon. Seguridad para kumpanya ni Lee. Boss, Lee, Lee Xiaofan. isinama niya kayo. Anong karapatan niya? Mga kapatid ko kayo. Kayong duwag? Hinayaan ka ba ni Kuya Biao? Hindi ganon. Boss Lee, tamang daan na tayo. Ang dating digmaan ay walang kinabukasan. Sumusunod kami kay Boss Lee ngayon. Kumita ng tuwid. Kaya pa ang isip namin, sang-ayon si Boss Biao. Ngayon siya ang manager.
Dapat mong malaman, estudyante ngayon, mahirap makahanap ng trabahong guwardiya. Kalokohan yan. Anong klaseng tamang landas yan? Nalinlang kayo niya. Aso ng kapitalista, nakita ng malinaw. Para lang kumita ng pera. Ipinagbili mo ang tropa loyalty. Nasaan siya? Lumabas ka dito agad. Anong gamot sa kanila? Uy, bayaw ko ito. Anong meron? Nag-a-apply ka rin ba bilang guwardiya? A-applyin ko ang lolo mo. Lesson, Li Xiaofan. Loko ka ba? Nandito pa ang bata. Mag-ingat ka. Zihao, kumauma ka. Si Boss Lee ay mabait sa'yo. Para sa ikabubuti nating lahat. Walang silbi yan. Kalokohan yan. Maghintay kayo sa akin. Hindi ako papayag kay Li Xiaofan. At pati kayo. Ang mga taong sakim sa pera. Tayo ang sakim sa kita. Ikaw lang tapat kung hindi dahil sa pamilya mo. Akala mo ba gusto ka namin? Sige. Anong nangyari? Siya kasi, masyado siyang naging madali ang buhay. Kailangan suntukin. Hindi dapat masyadong madali si Small. Hindi. Ang xiao natin, dapat maayos lang. Kuya Hao, anong nangyayari? Ang sama ng mukha mo. Balita ko. Sumunod na sila ni Biao. Si Lee ang amo. Ikaw, tulungan mo sila. Hindi sila katulad ni Kuya Hao na napakatapat sa mga kaibigan. Sa tingin ko, takot na sila ni Biao. Hindi tayo malayang maglaro sa labas. Maglaro kung gusto natin, magpusta tayo. Sobrang exciting. Hindi siya karapat-dapat na maging pinuno. Tama ka, Kuya Hao. Bakit ka galit kay Lee? Kuya, dalhin kita sa pusta. Masaya ka, kalimutan mo ang problema. Magpusta? Hindi nila ako pinapayagan. Ano yon? Kuya Hao naman, Takot ka? nabully ka ba ni Lee? Lalaki, kailangan ng tapang. Hindi tumaya, bata pa, walang karapatan siya. Sino ang takot? Uwi na tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Tingnan ninyo. Ano lakas loob? Tara na. Tara. Panalo ang bahay. Ulit pa, ulit. Hindi ako maniniwala. Kadiri. Hindi swerte si Kuya Hao ngayon. Sige na. Wag naman. Lilipas na. Wag gawin iyan. Mababa ang interest dito. Mabilis dumating. Bilisan mo. Bilisan. Panalo na. Si Xiao natulog. Nagtakbo si Zihao. Sa inyong kumpanya. Ginagalit niyo siya. Baka gumawa siya ng masama po. Hindi mangyayari yun. Sobra na ang kasiyahan niya ngayon. Napakadali lang. Kung talagang masama siya. Mas masarap, matalino na ako. Hindi mag-aalala. Walang masama. Salamat po. Laking tulong. Ikaw naman? Ikaw naman. Ako. Ang ibig kong sabihin, Hindi kita tinanong. Ano nangyari sa'yo sa labas? Nararamdaman ko yon. Marami ka sigurong pinagdaanan mag-isa. Hindi magbabago ka ng ganoon nang. Hindi mo pa ba sasabihin? sige na. Sasabihin ko na sa iyo lahat. Sa totoo lang, nalinlang akong nag-abroad noon. Ginoong Su. Swerte mo lang hindi maganda. Di ako naniniwala sa ganyan. Ulit pa? Ulit? Ginoong Su ha? Wala ka na palang pera ah? Bakit wala na naman? Putang ina. Nasaan na sila? Walang maaasahan. Tama na. Hindi na ako maglalaro. Ano ba ginagawa nyo? Ginoong Su, aalis ka na ba? Paano na yung utang mo? Maliit lang ang pera. Ibibigay ko yan sa inyo bukas. Ginoong Su, kailan ka nagkasala ng pera? Ano? Paanong naging ganito karami yan? Ganyan talaga ang nangyari.
Nandoon ako dati. Bumuo siya ng sariling puwersa. Ligtas ang maraming nabihag sa minahan. Marami sa kanila ay dahil sa buhay at iba pang mga dahilan. Hindi pa rin makabalik ngayon. Hindi ko akalaing marami kang naranasan. Ngayong nakabalik ka na sa bansa, kasama kita, ako at Xiao Xiao. Salamat po. Huwag na akong pasalamatan. Sige, ikaw muna ang bahala. Hoy, sino to? Lintik kong pangalan. Nagpapatakbo ako ng lihim na kasino. Nandito si Suzy Hao ngayong gabi. Masaya siyang naglalaro dito. Pero yung swerte niya sa laro, medyo hindi maganda. Kailangan muna namin siyang alagaan sandali. Hindi ko kailangan si Xiaofan. Ako lang ang may kasalanan. Tumahimik ka nga. Anong silbi ng ina mo? Ang batang ito naman, hindi pa lubos na walang pag-asa. Gusto niyo bang ipadala ngayon? O kami ang maghahatid kay Gongzi Pawi habang kumukuha ng pera. Ihatid mo siya pa uwi. Hindi kailangan. Ipadala mo sa akin ang address. Ako mismo ang pupunta doon. Hehehehe. Uy, talagang dumating ka pala. Nasaan ang pera? Sino ang nagpapunta sa iyo? Umalis ka na dali. Hindi na kita kailangan po. Hindi ako hahanap sa kanila. Tumahimik ka. Hoy, pwede ka bang magsalita dito? Kahit tagin kita, pera na. Utang mo. Bata. Dala mo na ba ang pera? Sino ang nanakit? Ikaw. Punyeta. Sa teritoryo ko. Lakas ng loob. Tinitanong kita. Pera na. Dala mo na ba? Utang mo sa sugal. Ayon sa batas ng kalye. Dapat bayaran sa sugal mesa. Ano? Gusto mo makipagsugal sa akin? Nanalo ko sa 3 laro po. Akin nang kukunin ng tao. Wala na utang mo. Talo ako, bayad ng triple. Napakadali mong kausap. Sige, sunod. Anong lalaruin natin? Kahit ano. Sige, laro tayo ng poker. 3, 2 panalo lang po. Kung mananalo ka, wala na ang utang mo. Kung matatalo ka, bayaran ng triple ang danyos po. Hinto, sa aking teritoryo. Ano ang panalo mo sa akin? Ang tangga ni Zhao Biao. Lumuhod ka sa batang to? Tinalagdan ang swerte. Nakakatawa talaga. Sige na, simula ngayon. Ako ang pinuno ng mafia. Ganito lang, hassle magpamahagi. Bawat isa ay kukuha ng 3. Ang yabang talaga ng batang ito. Pero mas mabuti na rin ito. Ayos ng baraha. Nahalo ko na to noon pa. Gusto mong manalo. Panaginip lang yan. Kaya kong hulihin ang kahit ano. Baraha na gusto ko. Kahit galing mo sa Pandaraya, wala rin itong saysay. Sige, buksan na natin baraha. Pasensya na. Pares ang hawak ko. Hemp. Patay ang pares. Paano nangyari ito? Mali ba ako sa pag-shuffle kanina? Buti na lang swerte mo ngayon. Ulit tayo. Pasensya na. May 3 ko. Napakagandang baraha. Paano ka mananalo? 3 of a kind. Mananalo. Ano? Kukuha kaya ni Boss Lee? Huwag ka nang mangarap. Paano maibibigay baraha ko na ganyan sa iyo? Hemp. 2, 3, 5. Pumatay ng leopardo. Ito. Paano ito posible? Nanalo ako 2. Pwede ko nang dalhin siya? Alis na. Nandaraya ka talaga. Gago. Gusto mo pa umalis? Sugod kayo. Patayin siya. Iwan pera e buhay, ha? Dali na, umalis ka na. Ikaw ang lumabag sa patakaran. Huwag kang magreklamo sa akin. Patakaran? Panalo ka, labag sa batas ko. Patayin mo siya. Boss, nandito na ang Thunder Security. Zhao Biao. Ikaw. Chief Wang. Hemp, subukan mong galawin. Ang boss ko,
Camp G. Lee. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ngayon nating linisin lahat. Lesson na ito, si Bald Liu, nagpapautang ng sugal. Maraming tao ang nasaktan niya nito. Sa pagkakataong ito, patunay na matibay. Malalayon. Police Chen, tulong sa pulis para sa kapayapaan ay tungkulin ng bawat mamamayan natin. Huwag ka nang magpakapormal sa akin. Kasong Joe Chow, malaki ang nagawa mo. Bumubuo ng team para sa krimen. Inirekomenda na kita. Lahat humahanga sa husay mo. Tiyak na makakatulong po. Ano sa tingin mo? May interest ka ba? Tutulong ako. Gagawin ko. Paanyaya. Ipadala ko na ang mga detalye. Pulis Chen. Kasama ko ang amo ko ngayon. Hindi na ako gagawa ng krimen. Wala naman ako masamang nagawa noon. Si Liu ang aking tauhan. Hindi ko alam ang ginawa niya. Sige na, huwag magpaliwanag. Malalaman natin yan. Ang lakas ng galing mo. Boss ng sindikato ay napasunod mo pa. Anti-squatter natin. Malaking hakbang na lang. Sige, pupunta na ako sa site. O sige. Si Kuya Biao. Paano ito posible? Salamat sa pagligtas mo ngayon. Utang ko sa'yo. Pabor na to. Huwag mong isipin, susuko na ako sa iyo. Hanapin mo ang tatay ko. Magsumbong? Bakit ako magsusumbong? Bakit hindi mo ako gaganti? Gumanti sa iyo? Dahil sa sinabi mo lang? Ngayong araw nakita mo na rin. Ganito talaga ang tunay na syndicate. Mabait na tao'y walang control. Masasamang tao ang gumagawa ng kasamaan. Maraming tao ang hindi makatakas dito. Gusto mong sumabak agad? Sa hukay, ito ba talaga ang gusto mo? Iba ito sa inaakala ko. Ang realidad at pantasya ay magkaiba. Isipin mo, kung ang tunay mong kamag-anak, nagbabanta sila sa pamilya mo, ano ang gagawin mo? Sa buong buhay ng isang lalaki, maraming pagsubok po. Mahulog ka ba sa hukay? Hindi lalim ang hukay ang mahalaga. May lakas ka bang bumangon? Lakad tayo palayo sa hukay. Alam ko na, mali ako. Sige na, huwag ka nang umiyak. Lalaki, huwag umiyak agad. Umuwi ka na ng maaga. Huwag mag-alala. Parents po. Bayaw. Kaya ko. Sumunod sa iyo para magtrabaho. Kasama si Biao na sumunod sa tamang landas. Naisip mo na ba ng mabuti? Oo, sige. Mag-report ka kay Kuya Biao bukas. Simula sa basic na pagsasanay. Opo, Bayaw. Ay, oo. G. Lee, inimbitahan ko kayo dito ngayon. Gusto ko ang market view. Tulong ninyo sa amin. Dugang mineral mula Myanmar Zone po. Ito ang iyong sertipiko. Formal ka naming itatalaga bilang aming espesyal na tagapayo sa kaso. Police Chen, salamat sa iyong tiwala. Sugpuin ang masasama. Panatilihing ayos merkado. Ito talaga ang tungkulin ko. Ang espesyal na tagapayo, tatanggapin ko. Salamat. Hoy, Lausu ang anak mong lalaki kamakailan. Ang galing. Nakapunta sa illegal casino para magsugal. Oy, Lazo. Ang anak mong lalaki kamakailan. Ang galing. Nakapunta sa illegal casino para magsugal. Oo. Kung hindi kay Gili, kayo'y magugutom na lang. Ang batang ito. Hahabulin kita pag-uwi ko ang kanyang mga binti. Mapanganib ba maging tagapayo? Yung mga nagsusmugla ay mga desperado. Hindi ligtas doon sa Myanmar. Wala namang panganib. Huwag kang mag-alala. Suporta lang sa teknolohiya po tayo. Ito rin si tatay at autoridad. Akin. Para sa akin, lahat ay kapaki-pakinabang. Mabuti ka Galingan mo. Huwag mong ikahiya pamilya po. Uy, Bayaw. Balita ko may malaking kaso ka. Uy. Ano na? Bayaw, mata mo. Ano ang nangyari? Uy, Bayaw. Bayaw. Masama ba mata mo? Bayaw.
Hindi ka dapat sumang-ayon. Hindi ba wag tayo magyabang? Pinipigil ng pautang ang hipag mo. Hindi ko iyon sinabi. Huwag akong idawit. Buwisit na pulis Chen. Mayroon ka pang... Nagkamali ka, di ba? Sa loob ng 3 buwan, nawalan ako ng 60% ng kuha. Parang may mga mata sila. Sino ang nakakaalam nito? Boss, malinaw na tayo. Hindi tao natin ang may problema. Polisi ang nang upang magaling na consultant. Siya iyon. Siya lang nasira ang ating pagkukunwari. Nabunyag niya at nakipagtulungan siya sa pulis. Ilang sekreto natin. Lee Ting-yuan. Siya pala iyon. Ano? Si Lee Ting-yuan. Bakit siya bumalik sa bansa? Napakaganda nito. Lumaban tayo muli. Pinutol mo daan ko. Pinaasa kita ng minamahal mo. Ihatid mo yang 2 babae. Tandaan mo, gawin mong mabilis lang. Kumusta ang pasok mo ngayon? Bakit kayo? Bitawan mo ako. Sa tulong ni Consultant Lee, tinamaan namin ang smuggling. 3 smuggling din ang nasira na. Nadiskubre ang mastermind. Ahas. Viper. Talagang magkaaway tayo, ano? Hindi ko akalain ang pinuno nito, itong lalaking ito. Ang taong ito, panloloko. Napakalupit. Laging nakatago sa ibang bansa. Mahirap harapin. Isipin nyo, ano ang paraan para lumabas si Viper? Hoy Lee Ting-yuan, gusto mong makakita ng buhay na tao. Bukas 6. Border Blackwater Timber. Mag-isa ka lang pumunta, Viper. Hindi mo dapat gawin yon, ha? Na lumampas sa aking hangganan. Hoy, Atay, nakinap sina Qingyue at Xiaoxiao, tawagin mo agad ang mga taga-Myanmar. Palapitin sila sa hangganan. Dumating na ang pagkakataong umuwi. Tipon agad tauhan ko. Viper, kung gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Jingyue at Xiaoxiao, aking hangganan po. Hindi mo sila pwedeng galawin. Hoy, Police Chen. Lumabas na si Viper. Lee Ting-yuan, wakas ka na. Tingnan mo ang itsura mo ngayon para sa 2 babae. Killer may kahinaan. Siyasatin mo ang katawan niya. Mabuti na lang, marunong ka. Luhum ka ngayon. I re-record ko ang itsura mong ito. Ipakita sa lahat. Kung paano naging aso ang tagapatay. Patay ahas. Wala ka talagang ibang kayang gawin. Ngayon ako, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Palayain mo sila. Pwede kitang iwan ng buo. Patay ka na. Tigas mo pa rin po. Sugatan mo siya para dumugo. Sino pa? Gustong sumubo? Lee Ting-yuan. Subukan mong gumalaw. Maniniwala ka? Batang hampas. Sige, hindi ako gagalaw. Makamendig na ahas. Pero nagkamali ka ng pinakamalaki. Ano? Mga pulis, ibaba ang armas. Lee Ting-yuan. Iyo. Sino ka para magreklamo? Sige, sabay-sabay na tayong mamatay. Punyeta, lapit ka sa teritoryo ko. Lahat tauhan ko po. Gusto nila akong hulihin? Ahas, may nakalimutan ka ba? Malapit sa Myanmar, akin din ito. Matandang teritoryo ko. Kuya Yuan, Laysan ang atake pamilya ni Yuan. Ngayon na ang kamatayan mo. Mga pulis, bulag ba kayo? Si Li Xiaofan ang pinakamalaking boss. Siya si Lee Ting-yuan. Niloko na kayo niya. Mga tauhan niya ay mga desperado. Kunin ang ahas. Mga kapatid ko, mamatay na lang. Kumuha ng armas. Labanan tayo. Ipatigil na si ate. Ibaba mo ang baril. Itago ulo mo. Makipag-imbestiga. Officer Chen,
Lahat tawag ko sa kanila po. Papunta nila dito para sa pagliligtas. Wala akong ginawang masama. Ako ang mananagot po. Dito ang salarin. Sundin ng pulisya ang tungkulin. Kontrolin ang ahas at kasama niya may lalaban. Patayin agad sa lugar. Li Tingyuan, ang lupit mo talaga. Wow, ang lakas mo talaga. Masisira niya ang sarili niya. Akala mo ba makakatakas ka? Ahas. Ako ang may pananagutan sa lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Inspector Chen, ang aking mga kasamahan, lahat sila ay dinaya papuntang minahan. Wala silang ginawang masama. Huwag kang mag-alala, hindi namin mali kahit sino po. Walang problema. Palalayasin natin sila. At ang mga kwento mo, sisiyasat natin. Pero batas ay ebidensya lang po. Ayos lang. Ang hiling ko lang na malinis ang aking budhi. Aba, hindi ko talaga inaasahan. Anong ginawa niya sa labas? Maraming bagay. Walang nakakaalam ang mga lumang connection natin. Gamitin natin lahat ng pwede. Hindi natin hayaang bata sa labas na makaranas ng kawalang katarungan. Alam ko, Hindi ko inakala. Payo ko ay leader. Kaya pala nung gabing iyon, sasabihin niya iyon. hindi pwede ang bayaw Mabuting ko. tao. Hindi natin siya papayagang mawalang galang. Opo. Tatay. Nanay, maraming salamat sa inyo. Salamat sa inyo para sa amo. Kung wala ang aming pinuno, matagal na akong patay sa labas. Ginoong hukam, hinihingi namin ang saksi. Ginoong hukom, hindi si Yuan. Matagal na akong patay dito. Ligtas niya ako. Nagligtas siya. Tayo ring dinaya doon. Lahat sila ay pwedeng magpatotoo. Tama yan. Tama. Kung wala si Kuya Yuan, baka lahat tayo patay na po sa lugar na kumakain ng tao. Si Ji Lee ang aking kliyente. Ang pangalan lang iyon. Walang aktwal na krimen na naganap. Kaya aking kliyente ay walang sala? Isinasaalang-alang ng korte, si Li Xiaofan ay may nakaraan. Ngunit balik bansa, mahusay siya. Ligtas maraming buhay. Malaki ang ambag. Maliit lang na krimen. Nakatakdang patawarin sa kasong kriminal. Palayan siya agad ngayon. Ayos. Ayos. Oh. Hey. Su Xing Yue, gusto mo ba akong pakasalan? Oo, gusto ko.